Hello Golden Jobbers! Welcome once again to my channel. This is Sir Job and welcome to Sir Job TV. Para sa lahat po ng mga new explorers, tsaka newly discovered pa lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for you to be updated with my future videos. So para sa araw na ito, let us continue the discussion in the world of readings in Philippine history. So ang pag-uusapan natin sa umagang ito is ang topic na how a law was made in the pre-colonial Philippines. Welcome to my video number 220. Good morning once again, Golden Jobbers. Andito naman po tayo sa panibagong araw ng kaalaman na kung saan tutuklasin natin ang mga importanteng pangyayari sa kasaysayan. So para sa araw na ito, dadalhin ko kayong muli sa pre-colonial Philippines. Ito yung pagkakataon na wala pa pong mga colonizers dito sa bansang Pilipinas. So nabanggit ko na po sa inyo na kung saan ang pag-uusapan natin sa umagang ito, papaano nga ba ginagawa ang mga batas talking about the barangganic system headed by a certain dato or a chieftain. Paano nga ba ito nagagawa at nare-realize sa isang community, ladies and gentlemen? So pag pinag-usapan natin ang batas, automatically we have to identify first, because meron kasing dalawang bahagi when we are talking of laws in the pre-colonial period. So this is the oral and the written laws. Pag sinabi natin oral, that is actually connected to the idea of oral history, meaning to say the idea is only transferred from one generation to another. So here, allow me to read. Oral and written laws existed in ancient Philippines. That is the reason why sinabi ko sa inyo kanina na pag pinag-usapan natin ang batas, we have to identify the oral and the written laws. So the unwritten laws were the customs and traditions which were handed down by tradition from generation to generation. Yan ang sinabi ko sa inyo kanina, pag sinabi nating oral laws or unwritten laws, ito yung mga customs and traditions of a certain group of people basically. Ano yung mga practices nila before? Yan. Ang focus natin when we are talking of unwritten laws. So ito yung mga practices na kung saan pinapasa lang po from one generation to another basically. On the other hand, pag pinag-usapan natin ang batas, meron din tayong tinatawag na the written laws. Basically, the written laws were promulgated by the datos or the chieftains. The laws of the barangay were made by the dato with the help of the elders. So basically, ito yung composition niya. A certain dato will propose a certain law, considering the presence of the elders in the society. So basically, that's how. Merong procedure when we are talking of written laws. Just like what we have now sa ating constitution and how also the laws are being created in our generation today, meron siyang resemblance, meron siyang connection to what the process is being practiced going back to the pre-colonial Philippines, ladies and gentlemen. So talking about written laws, this is how the process to be followed. Ito yung procedure na ituturo ko sa inyo ngayon kung papaano nga ba nila ginagawa ang isang batas. So say for example, when a chieftain of a barangay wanted a law enacted to prevent, say, the commission of serious or minor crimes. So, in a situation, for instance, na may nakita ang isang chieftain na isang problema sa community. Of course, because the chieftain is the head of the barangay, so lahat ng mga pangyayaring nagaganap sa kanyang nasasakupan, siya yung mag-iisip in the first place, what are the things to be done in order to solve the problem, correct? So that's the goal of the dato or a certain chieftain in a barangay.
given, okay, sa situation na yan. So, for example, there's a problem na naganap. So, ngayon, si chieftain is mag-iisip siya ng batas on how this particular problem to be solved. So, just to regulate the people, the chieftain should continue to enact laws for serious and minor crimes. Yan ang pinakatrabaho ng isang chieftain or ng dato. Kailangan constantly mag-iisip siya ng mga rules and regulations, okay, para magkaroon ng supervision, proper supervision yung kanyang mga nasasakupan. So this is part of his constant supervision and monitoring to his people. Dapat dito makikita kung ang isang chieftain or isang dato ay nagpa-function ba siya sa kanyang sinumpaang tungkulin basically. So you could be able to see, no, sa situation na ating pinipicture out ngayon na malaki ang role ng isang chieftain at dapat ang isang chieftain na yan is talagang meron siyang tinataglay na kaalaman doon sa kanyang lugar na nasasakupan and everything about the nature of his job basically. Matututunan natin yan later kung ano nga ba ang mga qualifications or qualities that we are expecting on the existence of a certain chieftain or a dato in the first place. So the first thing na procedure, kasi sinasabi ko sa inyo papaano nga ba gawin ng isang batas, talking about pre-colonial era, okay? So this is one. The first thing is he called in the elders of the community and told them what he had in mind. Okay? Klaro po sa pinakauna, may naisip ako. If I am the chieftain, for example, if I am the dato, for example, may naisip akong gusto kong ipatupad sa aking community. What's the first thing to do? Call the elders of the community. Okay, isangguni mo sa elders in the community kung ano ang nasa isip mo. That's the first thing. Ano ang pwede nating ma-observe? Dito natin makikita the value of respect to elders, okay, is manifested in the process. Hindi po na-neglect ang presence ng elders in the society upon crafting laws going back to pre-colonial Philippines. Diba? Ang ganda ng situation na pag may naisip, for example, kasi a chieftain or a dato can be considered as the president of the Republic of the Philippines today kasi siya yung naging head ng isang community, correct? So that is the reason why makikita natin na even if ako ay isang chieftain, malaki ang respeto ko to the elders of the community, ladies and gentlemen. The elders approved his plan for it was meant to protect society from the incursions of the bad elements. So basically, when the presentation is done already, no, na ibigay na ito or na ipaalam na ito sa elders in the community, now there's no reason for the elders to disapprove the proposal. Bakit po? Because the plan is for the welfare of the community. Okay? If this is beneficial to the people na kung saan nasasakop ng lugar na yan, then therefore, there's no reason also for the elders to disapprove the proposal coming from the chieftain. Correct? So if the plan is for the welfare of the people, the elders will immediately approve the chieftain's proposal. So yan po ang nagiging situation. Ganyan po kabilis, no, na mabuo ang isang policy doon sa tinatawag nating pre-colonial Philippines. Second po na mangyayari doon sa the crafting of law. The second one is the chieftain then made the necessary regulations or rules which elders immediately approve. Yun ang sinabi natin kanina, di ba? Kapag ito ay nasa welfare ng tao, this is beneficial to the people, then immediately ang mga elders talaga is mag-a-approve doon sa ginawang rules and regulation. Kasi pag na-approve na ito ng mga elders, automatically si dato ika-craft na yung mga rules and regulations. Okay? Pagtibayin agad, no? Kailangan the guidelines must be fixed. Okay? Because na-approve na po ang proposal mo to the elders in the community. So something like that. So first thing is, before proceeding to our discussion, let us recognize what are the qualities of dato or a chieftain. Okay? Kasi
bakit siya bakit siya nasa posisyon na yan na maging isang dato or maging chieftain in the first place? Ano ang tinitingnan nating mga qualities na dapat taglayin ng isang taong ito? So basically, according to them, a dato is an expert in the customary law. Mamaya i-discuss ko sa inyo ano ang customary law, pero the first thing is dapat alam ito ng isang dato. A just and fair mediator in conflicts within the tribe. Okay, dapat marunong siyang pumagitna. Equal ang kanyang treatment within the tribe na kung saan nasasakupan niya. Basically, exudes a spiritual life. Dapat meron siyang paniniwala. Paganism talking about, no? There's a value still of religion na nagmanifest sa taong ito if he is the chieftain or a dato of a certain place, a respected and esteemed individual in the tribe. Okay, respected and esteemed. Dapat you have that confidence to speak with the people and to inform the people everything you want. Okay, has conviction. Meron talaga siyang pininindigan, may stand na person. Humble, knowledgeable, trustworthy, dependable, and a good listener. So yun ang pinaka-highlight, no? Siya ay isang good listener. Kasi of course, if a certain leader doesn't know how to listen to the followers, doesn't know how to listen to other people, then therefore, he is not validated, or he is not deserving to become a leader of a certain place. So yan po ang mga qualities na hinahanap natin when we are speaking of chieftain or a dato in a certain community. So now that you are already aware kung ano yung mga qualities ng isang dato or ng chieftain, let us reflect for a moment, no? Kasi this is timely and relevant kasi nasa election tayo coming for 2022 and a lot of presidentiables running for the position na nagpapalabas ngayon ng kanilang mga qualifications na dapat i-vote natin sila. So we have to reflect. Mahiya tayo sa ating mga sarili kasi ang kasaysayan po nagsasabi, eto ang qualities na hinahanap nila talking about datos in a certain place. Then now, in the 21st century, basta na lang tayong pumili ng ating president for a country. So we should have to reflect. Kasi kahit noon pa, during the pre-colonial Philippines, meron na pong qualifications ang isang leader of a certain community. And that's what we need to understand sa ating situation ngayon. So basically, na-mention ko kanina sa inyo, ang customary law. Okay, dapat nating maintindihan. So what is the meaning of customary law in the first place? By one definition, customary law is law consisting of customs that are accepted as legal requirements or obligatory rules of conduct, practices, and beliefs that are so vital and intrinsic as part of a social and economic system that they are treated as if they were laws. Ano ibig sabihin nito? Highlight natin pag sinabi natin customary law, nakatuon ito sa practices and beliefs of a certain people. That is the reason why kung ikaw ay isang chieftain or a dato of a certain place, dapat you are knowledgeable with the kind of practices or culture of a certain place, ladies and gentlemen, so that you could be able to craft also mga policies na kung saan naka-anchor doon sa paniniwala ng inyong grupo. So that is the reason why talagang dapat knowledgeable yung isang dato or ng chieftain for a certain place in the first place. Kasi nakalagay dito that are accepted legal requirements or obligatory rules of conduct. So meaning to say, matagal na po itong sinusunod as disciplining guidelines ng mga grupong ito. And that is the reason why if you are a chieftain or a dato of this place, you should know everything about the customs, traditions, and everything about culture of this particular group of people. Nakuha niyo po yun. So dapat knowledgeable po talaga ang isang chieftain or dato. So the third step na gagawin upon crafting a laws, no, in the pre-colonial Philippines, kasi nang doon na yung approval, 'di ba, sa ating discussion a while ago, na approve na ito ng mga elders at saka nakagawa na rin ng mga rules and regulations ang isang chieftain. Okay? So ngayon,
dahil na-fix na ito, it was already approved, ang the next thing na mangyayari is ipaalam ito sa taong bayan or sa mga members ng barangay na ito or ng grupo na ito. So basically, maipatutupad lamang ito with the use of tinatawag nilang public announcer, okay? Or sa kanilang term, tinawag siyang umalohokan. So a public announcer called Umalohokan was summoned and ordered to go around the barangay to announce the promulgation of the new rules and regulations. So simple lang po, si Umalohokan, lilibutin niya ngayon ang buong barangay to inform na may bago tayong batas na ipatutupad sa ating lugar basically. Kasi nga, very simple lang naman ang logic nito. If we are going to open our 1987 Constitution sa ating generation today, we could be able to read there that ignorance of the law excuses no one. So in order for you not to experience that one, maging ignorante ka sa batas, now, at least, 'di ba, pinaalam ng Umalohokan na yan ang panibagong policy ng inyong lugar. So, it's up to you if you're going to follow for as long as na-inform na ito ng Umalohokan sa lahat ng tao. So, yan ang trabaho ng isang Umalohokan. So, in the absence of modern technology that we have now, this is how they spread the new laws. Okay? Eto po kahirap, no? Paano natin maipaalam ang bagong batas sa mga tao with a person of Umalohokan or called as the public announcer. So, ang mangyayari ngayon, with a bell in one hand, dadala po niya ang isang bell, the Umalohokan called the attention of the subjects by ringing the bell furiously. Okay? Meaning to say, in an extremely energetic or hurried manner, okay, or intensely manner, iriring ngayon ang bell sa kanyang kamay ng isang Umalohokan. This signals na kailangan mag-convene ang tao. Kailangan mag-gather together ang mga tao in one place na kung saan nang doon si Umalohokan. Okay, in order for them to listen the new laws and regulations na i-implement sa kanilang mismong lugar. So that's how simple, no? Makikita natin kung paano ka-disciplined ang mga kung gaano ka-discipline ang mga tao kasi in just one ringing of the bell and then coming of the Umalohokan, they will be convening with each other and then makikinig sila doon sa bagong batas na ipapatupad sa kanilang mismong lugar. So right after that one, the people gathered around him and heard him the provisions of the new law. So nagka-gather na sila, nag-convene na sila with each other, so now it's time for them to listen. So right after that one, walang masyadong no more time to hear the pros and cons of the laws. Whether you like it or not, you have to follow. Simple as that, no? For as long as na-inform ka ni Umalohokan that there's a new law in your place. So this is how genuine laws being crafted in the pre-colonial Philippines, truly for the welfare of the people. Kasi usually, wala nang mga cons. No? Upon the presentation of the new laws, immediately the people will agree and the people will follow. Ang pinaka-importante kasi dito is na-inform sila sa panibagong batas na ma-implement sa lugar. That's it, no? Wala nang masyadong debate na kung ano mga disadvantages, advantages, whatever. Okay? The thing is, we are being informed and it is our task to follow. Ganun ka-discipline ang mga tao talking about the pre-colonial Philippines. However, we have to take note also. However, if not used properly, this is a great danger. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi mabilis lang pong gawin ang batas. Correct? Nakikita niyo yung procedure? So, kung papasukan ito ng mga different, like for example, mga influence from other people, pwedeng masira ang implementation ng isang chieftain sa kanyang mismong barangay. One of the best example is yung na-discuss ko na sa aking previous video na kung saan the concept of the divide and rule policy of the Spaniards talking about, 'di ba? Nagbigay siya ng mga concessions doon sa mga chieftains. Meaning to say, he offered things to the chieftain na eto, papaaralin ko ang anak mo, bigyan kita ng ganitong lupain.
in return, you have also to give my favor, no? Kung ano yung gusto kong gawin mo, kung ano yung demand ko para sa iyo, you should have to approve also. Ito ang nagiging problema. Kasi mabilis na gawin ang batas for as long as the elders in the society will approve, immediately magiging batas siya. Correct? So that is the reason why kung magkaroon ng negative influence si chieftain doon sa other group of people, just like what had happened, no, during the time of the Spaniards, masisira talaga ang implementation. Masisira ang leadership ng isang chieftain sa kanyang lugar because of the influence of other people, ladies and gentlemen. So that is why. But going back to the pre-colonial Philippines, nung wala pang presence ng any other colonizers in the country, maganda po ang implementations and how the laws were being crafted during those times, maganda po ang kanyang procedure. Okay, nadungisan lamang po ito nung dumating po ang mga colonizers here in our country. So, because may batas, anybody violating the law was promptly arrested and brought to the chieftain to be judged according to the merits of the case. Okay? When you violate the law na present sa iyo because you were informed already by umalhok ka na itong pagbabago, pag nag-violate ka, of course, may mga justification, may mga sanction siya. It depends upon what kind of merits ang ipapataw doon sa kasalanang nagawa ng isang individual na part of that certain community basically. So if you are not familiar, I hope na encounter nyo na yung tinatawag na trial by ordeal. May pamamaraan kasi sila kung how they have to identify kung sino ang guilty in the situation. But in the next video, ifo-focus natin siya at i-discuss ko sa inyo kung paano nga ba nila nililitis ang isang kaso in the pre-colonial Philippines. And that's an exciting thing for you to know. So basically, dito sa ating discussion, there is already commendable justice system talking about kasi may batas na po. There's a guidelines, diba? So meron na silang commendable justice system and they have guidelines that govern the people basically kasi may mga rules and regulations na kung saan ipine-present ng isang chieftain to the elders in the community basically. Okay? So people were good followers and very disciplined in the pre-colonial Philippines. Kung na-observe ninyo sa aking discussion, makikita natin kung papaano or how disciplined, okay, the people and kung papaano silang magbigay ng respect to the kind of dato or a chieftain in a certain community. Makikita natin. So hopefully we could also manifest that one. Kasi I am talking pre-colonial people. This was occurred many years ago. Pero makikita natin kung gaano kadisiplinado ang mga tao. Today is 21st century. Ang tagal na po ng generation na dumaan bago dumating ang araw na ito. I hope that yung kung papaano sila ka-discipline before, kung papaano sila ka-respectful before to the kind of leader, to the kind of dato, chieftain talking about, to our president, no? In connection to our generation today, ganun din dapat ang tao. We should have to pay respect to our people, to our government. We should have to give respect to the leader of our country at the end of the day. Look at them, 'di ba? Kung nabasa ninyo ang kasaysayan ng pre-colonial, napaka-harmonious ng kanilang buhay because they know how to follow to a certain leader. And at the same time, I would like also to remind na dapat ang isang leader na ihalal natin for the 2022 election, we should have to look for a leader na marunong makinig sa taong bayan basically. Because if that will happen to our country, if we could be able to manifest this kind of setup, no, na nakikita natin ngayon sa pre-colonial Philippines, if we could be able to manifest this one, then I'm sure this is a better Philippines. Not only for today, but for the next generation to come. So that will be all for this morning. I have learned something from this video and I hope that you will share this video to your friends and to anybody else that you think na kailangan ng video na ito. Asahan niyo po that Sir Job TV will continue to discuss more meaningful discussions, especially in the world of social sciences. Thank you so much for watching. Bye-bye!